Pararangalan natin ang totoong leader ng oposisyon para mabuhay ang demokrasya sa ating bansa at huwag manumbalik ang diktadura at madilim na panahon ng rehimen ng mga diktador. Mabuhay ang nakatayong nag-iisang leader sa gobyerno ngayon. Noon, kahit siya'y pribado na, si Tatay Digong Duterte, palakpakan natin! Mabuhay si Digong Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Sana po ang mga opisyal ng gobyerno na naririnig tayo ngayon, lalo na ang nangampanya sa linya ni Tatay Digong, ay magkaroon ng lakas ng loob na at maging bahagi ng proseso ng pagtutol ng mamamayan. Hindi tayo papayag na si Tatay Digong lang ang maiiwang leader ng oposisyon. Kaya ang sambayan ng Pilipino ay hindi tatalikod kay Rodrigo Duterte! 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 Okay, pagpapatuloy natin ang programa, magbibigay ng synthesis. Maraming salamat si Yusek Ben Ranke. At mamaya mag-community singing tayo ng dalawang awiting pinakamalapit sa puso natin. Mga kasama kong hindi natatakot sa rehimeng ito, sa Marcos rehimeng ito, tayo po ay nung una nakikipaglaban sa kanyang ama. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, lalabanan din na natin ang iyang anak, ang kanyang anak. Lalabanan natin si Marcos Jr. Lalaban ba tayo? Ang sinasabi ni Tatay Digong, huwag tayong matakot dahil sinusupil nila ang demokrasya ngayon sa bansang ito. Hindi ito martial law pa. Hindi ito authoritarian pa. Wala, demokrasya pa tayo. Pero bakit na nila sinupil ang karapatan ng taong bayan na magsalita laban sa mga maling ginagawa nila ngayon? Remember, tayo po ay gustong ipagpatuloy ang naumpisahan ni Tatay Digong nung presidente pa siya. Kaya nga, tayo po ay inoffer natin sa taong bayan si Inday Sara. Dahil tayo naniniwala noon na si Inday lang ang makapapagtuloy sa sinimulan ng kanyang ama. Ngunit, hindi tumuloy. At pinaniwala tayo na tulungan natin si Bongbong Marcos. At naipanalo natin si Bongbong Marcos. Dahil binalangkas natin ang kanyang sinabi noon na itutuloy daw niya ang mga inumpisahan ni Duterte, ama ni Inday. Pero anong nangyari nung nanalo na? Nangyari ba ngayon na tinutuloy niya ang lahat ng mga promises niya? Nabudol si Tatay Digong, nabudol ang sambayanang Pilipino, at ngayon, nagdusa tayo. Nagdusa ang bansa. Nabudol. Wala na tayong napapala galing sa taong yan. Kundi nakikita natin na sila sa Bisaya pa nagburot. Nagburot ang ilang bulsa. Tanan, mga kwarta, lahat na pira, andon na sa kanilang bulsa at pabagsak na ang bansang ito. Ngayon, hindi tayo makapapayag, sabi ni Tatay Digong, lalaban tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay dahil mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang sambayan ng Pilipino, mahal natin ang ating kapwa Pilipino, labanan natin ang traidor na tao na nagbudol sa atin na hindi niya tinupad yung kanyang mga promises. Ginawa niya ang tanga.
So ngayon, ang pagtitipon na ito ay hudyat, umpisa sa nagliliyab na galit ng taong bayan laban kay Bongbong Marcos at isigaw natin, Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan!